loves me because I lay down my life, that I might take it again. Okay? Nakita niyo? Sabi niya, I lay down my life. Ako'y mamamatay. Pero, I will take it again. Okay? Yan po ay magsabihin, mamamatay siya, he was dead, and then he was raised again. Okay? Sabi niya sa 17, no one take it from me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This command I have received from my Father. So dito, ang kanyang promise, napulpul po yung kanyang promise na siya po ay mamamatay at muli po siyang mabubuhay. Okay? Ganyan din ang promise niya sa atin. Mamatay man ang ating katawan, at one day bubuhay tayo muli on the last trumpet of God. Okay? Bubuhay tayo muli. Dapat tayo maniwala doon. Sapagkat, according to, this is our hope sa buhay natin bilang buong mananampalataya ng Panginoon. Kung hindi kayo naniniwala ito, paano kayo magkakaroon kayo ng, baka magkakaroon ng putang lang ang mangyayari sa inyo. Dapat single-minded lang tayo when it comes to our faith. When God said, believe it. Amen? Huwag kayo maniwala sa ibang tao. Wala kayo pag-asa. Kasi alam po ninyo, yung iba pong religion, ginagamit po nila yung 1 Corinthians 15, 17-19. Ginagamit nila, sabi niya, pinuputol nila, hindi na dinabasa yung kabuuan ng konteksto ng sinasabi sa 1 Corinthians 15. Sapagkat sabi niya, kayo pala, nananiwala kay Kristo, wala kayong pag-asa. Putol ang kanilang sinasabi. But actually, when we believe Christ, it means that we have the sureness of our salvation. The sureness that we have eternal life. Amen? Amen. Kaso yun pa, marami pong hindi na maintindihan. Kaya kung di kayo nagbabasa ng Biblia, kung nakikinig ng mga mensahe ng iba, pero dapat naman yung tama, yung biblically, hindi po yung mga salasalita lamang na kinukuha natin, no? Kinukuha ng iba. Huwag po kayo maniniwala doon. Ito po yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay dapat tayo nakapako sa kulong, no? Meron po akong nakita doon sa YouTube yung pinagtatawanan nila yung cross na meron pong si Kristo ay nakapako.